Our beloved Boss Mike Cervera. Magbibigay ng $1 million o 58 million pesos ang Estados Unidos sa Pilipinas bilang agarang life-saving assistance sa mga labis na nasalanta ng Bagyong Tino at mga nagdaang lindol. Ayon sa US Department of State, layo ng ayuda na suportahan ang relief at recovery operations ng pamahalaan. Kabilang sa mga ipapadala ay mga emergency shelters, ligtas na inuming tubig at mga serbisyo sa logistics. The United States and the Philippines are not only ironclad allies, we are friends and partners bound by a shared history, common values, and a steadfast commitment to a free and open Indo-Pacific. As millions of Filipinos face challenges left by these disasters, including the loss of a family and loved ones, our rapid response stands as a testament to the depth and resilience of our enduring ties, especially in times of crisis. Ayon sa statement ng State Department, the United States is committed to supporting Philippine-led efforts, working together to save lives, alleviate suffering, and help communities recover from these disasters. To this end, the United States will provide $1 million in immediate life-saving assistance. Dagdag pa nila. Samantala nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko na huwag baliwalain ang lakas ng Bagyong Uwan at pakinggan ang mga lokal na opisyal kung kinakailangan nilang magsilika sa kanilang tahanan. Pinapaalalahanan ko ang lahat na manatiling mahinahon at huwag maging kampante. Sumunod sa mga abiso ng inyong LGU at agad lumikas kung kayo ay nakatira sa delikadong lugar. Ihanda ang inyong mga pangunahing pangangailangan at manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo. Saad ni Pangulong Marcos nitong Sabado, aniya naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na agad kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binanggit din ni Pangulong Marcos na nakapag-deploy na ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga buses at trucks para sa evacuation, habang ang Department of Social Welfare and Development naman at Department of Public Works and Highways, Armed Forces of the Philippines at Coast Guard ay may mga nakaposisyong sasakyang pang-rescue, lifeboats at relief goods sa mga lugar na maaaring tamaan ng bagyo. Suspendido ang toll fees para sa mga emergency convoy at responders at may inilaan tayong mga espesyal na lane upang mas mabilis makarating sa mga high-risk areas, anang Pangulo. Idinagdag pa ni Pangulong Marcos na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan ay nagsasagawa ng paglilinis sa mga daluyan ng tubig at pagtatanggal ng mga sagabal sa mga kalsada. Binuksan din aniya ng ilang malls at gusali ang kanilang mga parking areas para magamit ng mga residente sa mga lugar na madalas bahain. Magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga, ani Pangulong Marcos. Magbibigay ng nasa $1 milyong ang Estados Unidos bilang suporta sa disaster relief operations sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ayon sa Washington, magpapadala sila ng emergency shelter, logistics services, safe water and sanitation sa mga pinakamatinding tinamaan ng sakuna. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike